Bagong lahat, yung last episode ko kanina kay Jordan Poole may mga mali doon. Sorry, lutang na talaga. Pero ito muna, yung update sa in-season tournament. Pasok na ang Indiana Pacers sa Group A dito sa East. Mula sa monster game ni Tyrese Haliburton versus Atlanta Hawks. 37 points, 16 assists at 9 3-point shot. Si Tyrese Haliburton ang league leader ngayon sa buong NBA pagdating sa assist. Nag-improve pa sila sa top 6 sa standing. Samantalang ang Lakers naman pasok na rin next round one-sided game versus Utah Jazz. Si Anthony Davis 26 points at 16 rebounds. Si LeBron naman ang unang player sa history na nakapagtala na may total na 39,000 points mahigit. Umiscore siya ng 17 points, 7 rebounds at 9 assists sa loob ng 24 minutes. Sa in-season tournament, meron din tinatawag na MVP race. Magkakaroon kasi ng MVP sa buong tournament. So ito lang yung hindi ko sigurado pa. Kung yun ay ibibigay sa magcha-champion na team or sa player na magcha-champion. Ibig sabihin parang finals MVP or sa buong NBA Cup na tinatawag. Base kasi doon nakabase yun sa performance ng isang player sa group play at sa knockout stage. Yun ang pagbabasihan. Ang number 1 sa ranking doon pagdating sa MVP sa NBA Cup si Tyrese Haliburton, ang pangalawa si Domantas Sabonis, ang pangatlo si LeBron, ang pang-apat si Towns ng Minnesota, ang panglima naman si Nikola Jokic. Bukod sa in-season tournament, yung isa pang inaabangan syempre sa NBA yung record. Ito yung sa all-time scoring list so far. Si LeBron nasa taas pa rin ng ranking, mahirap abutin yun. Ang kailangan pa niya para maabot ang 40,000 points sa regular season ay 988. Kailangan lang makalaro ni LeBron ng 50 points na meron siyang at least 20 points per game. Kuha niya yon bago mag-playoffs. Si Kevin Durant naman nasa number 11 na ng all-time scoring list nang malagpasan naman niya si Kelvin Hayes. Ang kailangan pa ni Kevin Durant ay 77 points para naman pumasok siya sa top 10. At least 2 games yun para sa kanya. May chance niya pang abutin si Shaquille O'Neal sa at least number 8 kung makakalaro siya ng 50 games ngayong season na may average din na at least 21 points per game. So ito naman yung medyo kakaiba na pwedeng mangyari naman ngayong season. Parang nangyari na ata to. Hindi naman malabo, depende na lang sa senaryo. Si Harden at si Westbrook magkasunod kasi sila sa record number 25 at number 26 sa scoring list. Kung na-late lang si Harden ng at least 5 or 7 games bago makapaglaro dito sa Clippers, pwede sila magpalitan ni Westbrook every game. Ang lamang ni Harden kay Westbrook nasa 190 points. Bago makalaro si Harden sa Clippers, ang lamang lang niya noon kay Westbrook at least 143. Nasa 14 games ngayon kasi ang pagitan na ni Westbrook kontra kay Harden. Based din yun sa average ni Russell Westbrook sa points. Sina Steph, DeMar at CP3 naman number 35, 36 at 37 sa ranking. Lamang lang si Steph kay DeMar DeRozan ng 130 points. Nasa 6 game ang pagitan nun dito kay Steph kung si DeMar ay nasa at least 20 points per game or 21. Si DeMar DeRozan naman lamang kay Chris Paul ng 77 points. Pero bago mag-umpisa ang season, mas mataas ang rank ni CP3 kumpara kay DeMar. Isang pagitan lang naman nun. Pwede magpalitan ulit ng pwesto si Steph, DeMar at CP3 ngayong season pero nakadepende yon kung sino ang hindi makakalaro ng maraming game. Pwede kasi nilang maabot pa ang line of 20 sa ranking.